Hinirang ang isang babae upang maghatid ng handog sa mundo. Ang pinakadakilang handog sa lahat. Maaaring iniisip mo, alam mo na ang kanyang kwento. Subalit na hindi mo pa lubusan nalalaman. Hindi na itala sa Biblia ang kapanganakan ni Maria hanggang sa kanyang pagdadalaga at pagkaroon niya ng unang boyfriend na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pinakaunang kilalang ulat tungkol sa kapanganakan ni Maria ay matatagpuan sa Gospel of James, isang apokripal na teksto mula sa bahagi ng 2 siglo, kasama ang kanyang magulang na kilala bilang si Ana at Joaquin. Sa disyerto ng Hudiya, pumunta si Joaquin upang mag-ayuno sa loob ng 40 araw sa paniniwala na pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa kawalan ng anak, habang ang kanyang asawa na iwan sa tahanan, taimtim na nalangin upang magkaroon ng anak. Ang pag-ayuno ni Joaquin sa disyerto ay dininig ng Panginoon. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na si Gabriel at sinabihan siya na magkaroon siya ng anak na babae na tatanging walang katulad na magbibigay katuparan sa propesiya ni Isaias. At ang habilin ni Gabriel kay Joaquin na kailangan sa paglaki ng anak niya na babae na ituro sa paglilingkod sa Diyos at manirahan sa templo ng Jerusalem. Sa panahon ng ipinanganak si Maria ng kanyang ina, ito ang panahon ng paghahari ng isang Romanong malupit sa Hudiya na si Haring Herodes. Lihim niya pinapatay ang mga Hudyo na kumakalaban sa kanya sa planong pag-aaklas sa bayan ng Hudiya sa Jerusalem. Ang kanyang asawang Hudyo ay kanyang pinapatay. Si Maria ng taga Nazaret nagdadalaga na, dumating na ang takdang panahon na kailangan ng tuparin ang kasunduan. Ang kanyang ama na si Joaquin at ang anghel na si Gabriel sa pangakong si Maria na manilbihan sa loob ng templo maglingkod sa Panginoon noong 6 BC. Si Maria ay nasa loob na ng templo ng Panginoon sa Jerusalem at tagasilbi sa pinunong sardote at lihim na gumagabay ang isang anghel na si Gabriel sa kanya. Sa panahon ng mahabang paninilbihan ni Maria sa templo, minsan na pumupunta siya sa ilog upang maglaba at nakita siya ng isang binatang matipuno, isang karpentero na si Jose at doon nagtagpo ang kanilang landas. Nang makita ni Maria si Jose, umalis agad ang dalaga at tinawag naman siya ni Jose kung anong ang kanyang pangalan. Nakangiti lamang si Maria habang paalis sa ilog. Sa kulit ng isang binata, napilit niya tinatawag kung ano ang pangalan. Sa di kalayuan, sumagot si Maria na pasigaw, "Ako ang anak ni Joaquin at Ana ng taga Nazaret." Pabalik si Maria sa templo. Pumunta ang binata na si Jose sa magulang ni Maria para kausapin na hingiin ang kamay ni Maria at pakasalan. Sa una, hindi pumayag ang magulang ni Maria. Nang sinabi ni Jose, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Sumang-ayon si Ana at Joaquin at kinumbinsi si Maria ng kanyang magulang magpakasal kay Jose. Nagkaroon ng kasal sa templo. Kahit na ikinasal na si Jose at Maria, hindi malinaw sa kwento na hindi pa rin sila nagsama sa isang bahay. Si Maria patuloy pa rin naglingkod sa Panginoon sa loob ng templo ng Jerusalem. Si Jose naman ay nasa labas ng templo, isang ordinaryong manggagawa na hindi sila nakikita ni Maria. Isang gabi nagpakita ang isang anghel ng Panginoon kay Maria. Sinabi kay Maria, nagdadalang tao siya sa espiritu. Kumalat ang balita sa labas at loob ng templo na buntis si Maria na walang ama ang kanyang pagdadalang tao. Ang balibalita, maruming babae si Maria. At nakarating ang balita kay Jose. Nadismaya si Jose at nagalit. Pumunta si Jose sa tahanan ni Maria sa Nazaret at galit. Hindi niya nakita si Maria ang humarap sa kanya, ang kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, pumunta si Maria sa Jerusalem upang hanapin si Jose. Sa kakahanap ni Maria kay Jose, nasalubong niya ang taong gustong manakit sa kanya, ang mga taong gustong batuin siya, na pinagsigawan nila na si Maria ay marumi na babae. Sa batas ng Hudyo, isang kalapastangan sa kanila kapag ang mga babae na buntis na walang asawa. Napakarumi sa tingin nila, pinaparusahan nila sa pagbato hanggang ito ay mamatay.
Ngunit dumating si Jose at iniligtas si Maria sa mga Hudyong gustong manakit sa kanya. Pagkatapos ng kaganapan, ipiniliwanag ni Maria kay Jose kung paano siya nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nang nanganak na si Maria noong gabi na yon, puno ng kapayapaan sa Bethlehem. Sa lahat ng mga hayop sa lugar na yon, ang tahimik at mapayapa na may isang liwanag galing sa langit na malaking bituin. Nasaksihan ito ng isang pastol at nagsumbong kay Haring Herodes. At sinabi ng isang pastol kay Haring Herodes na may sanggol na ipinanganak sa Bethlehem, na merong haring ipinanganak. Agad-agad pinag-utos ni Haring Herodes sa kanyang mga sundalo sa lahat ng sanggol na lalaki sa Bethlehem